while all other passengers have declined. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance. So, what is up you guys? This is Anyana Saril and welcome back to my channel. So, ayun na nga guys, nandito na kami ngayon. Walang gulo ng buhok ko. Nandito na kami ngayon sa Taiwan. And kakalabas, hindi pa kami nakakalabas ng airplane. Ay, ng airport. Kalabas na kami airplane. Pero, guys, sinusuntok na ako ng lamig sa ilong. Kailangan ko na mag-mask. Namumula na akong konti. We're here in Taiwan! Lata ba ako dun? Pero tingnan nyo naman guys, yung outfit ko. Very itim na itim. Hindi ko alam kung naririnig ako, pero ayan na guys. Itim na itim yung outfit ko today. Para medyo mainit-init naman. Kasi malamig ngayon dito, 14 degrees. Dito na kami, guys. Thank you. So, ayun na nga, guys. Andito na kami sa Qian Tan Youth Hotel. Malaki siya. Like, super laki nga. Parang ang dami niyang building. Tapos, may field siya na malawak. Ganun. Basta, ang laki niya. Pero, hindi pa kami nakapag-check-in sa room namin kasi 3 PM pa. Alaw na pa lang. Kain muna kami. And, alamig, guys. Baguio levels. Na medyo mas malamig pa. And, ngayon, naghahanap kami ng kainan. Kasi hindi pa kami nagla-lunch. And super layo niya from the airport. Siguro mga 30 minutes din kami nagbabiyahe sa expressway nila. Pero malawak naman yung expressway nila kasi malawak, walang traffic. So, mabilis-bilis na rin. Pero malayo talaga siya. Pero maganda. Para kang nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa ka. So, andito na kami ngayon guys. May nanap pa kaming kainan. Hindi namin alam po yung pangalan niya. Pero mukha namang masarap. Mag-food review tayo mamaya. Sizzling platter tayo. One. Pero quick kwento lang. Kasi kanina sa airport, na-stress ang sambayan ng Pilipino. Kasi, nung magbubo kami sa clock ng wifi, ubos na. So, pagdating namin dito, sige, SIM card na lang, ganyan. Tapos, nakabili na kami. Buti na lang, hindi pa kami umalis dun sa pinagbilhan namin sa airport. Kasi ipapakabit nga namin. Doon namin nalaman. Lock yung phones namin. So, SIM locked siya. So, hindi siya pwedeng insertan ng ibang SIM card. Stress na kami namin. Gagawin namin. Wala na kaming wifi. Lalabas kami. Ganyan. Tapos, paglabas namin, sabi namin, baka meron sa labas, ganyan. May nakita kaming clue. So, pumila kami doon. Kasi, syempre, sa utak ko, wala na nga kasi kailangan mag-reserve. Ganyan. So, tinanong namin, pwede po ba yung eSIM kahit na lock yung SIM ng phone? Hindi daw. Pero buti na lang, natanong namin kung pwedeng mag-rent ng wifi if walang clue. Pwede daw. And meron pa. So, buti na lang. Meron pa. So, ito siya. Papakita ko sa inyo. Ang laki niya, guys. Ang laki niya. Ito yung lalagyanan.
Tapos, nag-iinit na nga eh. Ito yung wifi nila. Ganyan siya. Pocket wifi. So, may kasama charger, may manual din. So, yan. Yan na yun. So, dala ko na siya kahit saan. And 5 kaming lahat gumagamit. Lahat kami nakakonect. Up to 5 persons yung connection. Tapos yung bayad niya is 188 Taiwanese dollars per day. So, inabot kami ng 725, I think, dollars. Kasi 4 na araw namin gagamitin. So, ayun. Yun lang. So, magbabag read na tayo kasi yun yung bag ko. Punong-puno ng gamit. Tignan natin kung ano laman. Okay, wait lang. So ito na guys, mag-bag read tayo. So, syempre nakita nyo na kanina yung ano to? Pocket wifi. And then yung air ticket namin. Next is alcohol na paubos na. Face mask. Meron din nalagyan na ng shades. Nasuot ko na sa ulo ko. Charger. Passport. Passport ulit. Retouch kit. Wallet na walang laman kundi ID. At coins. Lalagyan na ng power bank. Tapos yung ticket namin kanina sa airplane. Mascara. Wala lang. Nalagay ko lang siya kanina. And yung sanitary kit ko. Inhaler. Ay, inhaler. Gets nyo na kung ano yun. May ballpen din. Tsaka ano ba to? Yung double check ko lumalabas. AirPods. So, yun lang naman yung laman, guys. Wala siyang sobrang sikip. Kasi ang dami naman. So, aayusin ko na siya ngayon. But, that's the end of the bag raid. Thank you for watching. So, ito na guys. Moment of truth. So, ito siya. Wagyu ata siya. Kasi hindi kami nagkakaintindihan dito. Nagturo-turo lang kami. Nakala ko pork siya na square cut. Anyway, so, tapos may soup din nakasama. Pero walang drink. Anong lasa? Hindi ko yung corn. Oh. Wait, kalabasa ko, alam mo? Ayun na, nagtatalo na sila. So, kakain na tayo, guys. Sarap. So, ako na siya for around 300-400 pesos. Kasi, order ko is 165. Tapos may kasama na rin siyang soup. So, okay na rin. So, yun lang yung medyo problema dito, guys, sa bandang area na to. I don't know if sa whole Taiwan, or at least here, kung saan kami nagsistay na area. Saan sila? Naglalakad-lakad. Diyan. Nandun silang dalawa? Yeah. Naglilibot-libot sila. Ayun, no. So, yun nga. Yun yung problem is, hindi sila masyado nag-English. So, it's hard to communicate. Better bring a translator with you. Either tao or app. Kasi, ayun. Mahirap makipag-usap sa kanila, guys. Hindi sila fluent in English. Kaya, ayun, turo-turo, sign language, body movements. Ayun lang.
again, guys, andito na kami sa Shili Night Market. Alam nyo ba, nakatulog na kami. Umuwi muna kami sa hotel namin, nag-check-in. And then, lobat kasi ako, so nakatulog na rin ako. Habang nag-charge yung phone ko, nakapag-recharge na rin ako, guys. But, we're here. Shili Night Market. Dito, maraming kainan na street foods lang. Kakakain na namin ng tanghulu. First time ko makatikim ng ganon. Ox lang siya. Parang bean roast, ano lang. Pinatigas lang yung sugar. Tapos binalot yung fruit. Ganun lang. And then, ngayon, yan, nag-iikot-ikot kami kung ano pwede namin makita. Ano pwedeng bilhin nila. Kasi, alam mo naman, wala kaming money. Time check, 6:24. Medyo okay pa naman yung mukha ko. May eyeshadow pa naman ako. In fairness, O2O mascara. Tirik na tirik pa rin yung mascara ko. Pero medyo wala na akong skin tint. Tsaka kung ano man ang nilagay ko sa mukha ko tsaka sa lips. Pero okay lang. Okay na yun. Maganda naman ako. Alam niyo guys, isa pang napansin ko dito sa Taiwan, ang babait nila sa pedestrians. Grabe. Nagbibigay talaga yung mga motor, sasakyan. As in, tumitigil talaga sila. Sa atin kasi, sa Pilipinas, haharurot pa nila eh. Kita mo yung may padaan na, bibilisan pa nila dito. Titigil talaga sila, like, full stop. Ganun. Ito guys, another fun fact na napapansin ko ngayon dito. Ang linis. Dito sa dinadaanan ko ngayon medyo hindi kasi ano to eh, mga restaurant. Pero, ang linis guys. Malinis siya. Na halos wala akong makitang basurahan somewhere para mapagtapon ng basura. Pero, ang linis ang paligid nila. Like, wala ka makikitang nakatambak na basura. Something like that. Wait, natawid kami guys. 10 seconds left. Anyway, ganoon, ang linis. Tapos ang peaceful, ang tahimik. Hindi ka binubusinaan ng mga sasakyan. Pero para feeling mo, nag-aaway lang yung mga tindera. Feeling mo. Pero normal conversation lang naman nila, ganun.